Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:38 na sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. First Monday of May, panibag-o nga simana, panibag-o nga bulan. Naliopdan nyo ako, subong nga aga, dali sa favorite morning program ninyo, dali sa may Radyo Pilipinas Iloilo. Akong inyo alagad Emerald Santiagudo, kag welcome sa Iloilo Morning. Matapos ang long weekend, grabe kadamo sang nagpauli nga mga college students or mga trabahador naton sa nagligad nga Biyernes kay ti isa ina ka holiday, Labor Day. Kadamo man sa mga nagbalalik diri sa may syudad sang Iloilo, bangod balik trabaho na subong nga adlaw sang Lunes. Kamusta ang inyong long weekend? Siguro sa mga job seekers naton kag mga aplikante nga nanginma dinalagon sa mga ginhiwat nga job fair sa mga nagkalain-lain naton nga PESO offices diri sa Iloilo City, Bacolod City, kag iban pa nga bahin sang Western Visayas. Siguro manami gid ang inyong long weekend matapos kamo na hired on the spot or ang iban up for interview, kag siguro ang iban na nagaready na or naghahanda na sa ilang bag-ong mga obra. Siyempre, ang mga estudyante nato, ang mga nabili na lang ang mga estudyante, subong ang ara sa tertiary level, ang mga college students naton nga masako na sa pagtapos ang ilang mga final exams or mga requirements or ang iban nagabalik-balik pa sa ilang mga eskwelahan, agud tapuson ang ilang mga requirements. Kamusta kamo sa buong adlaw sang Lunes? May hangover pa bala kamo sa bago lang natapos nga Miss Universe Philippines 2026. Daw bilog nga weekend, amo lang na ang topic ang Miss Universe Philippines 2026 madilagon nga ginpauli sang representante sang La Union nga si Bea Melan Wendorski
ang korona nga Miss Universe Philippines 2026. Apang ang ato naman nga pambato nga si Zesta Shalom Espinosa naka top 15 finish and isa na ina kadako nga dugog considering nga kadamo sa mga veteran na beauty queens kag mga pageantera nga nagpasakop sa sining pageant, and to be able to reach ang top 15 nga spot is already a success itself. Gani congratulations kay Zesta Shalom Espinosa sa maayo man sini nga pag-represent sang Iloilo City sa bago lang nagtakop nga Miss Universe Philippines pageant. Para sa mga na-miss ang iya nga performance, may ara kita subong sa video nga makita sa inyong Facebook Live sa iya nga nangin performance sa swimsuit competition kag sa iya controversial nga evening gown. Actually, para sa ako na outstanding na ang iya nga performance sa swimsuit competition. Kung sabihin wala man siya nagpaperdi sa mga pageant veterans, ginatag niya man ang iya nga 100% best. Nagari naman ang iyang evening gown performance. Kung sabihin iya ginsuksok ang controversial nga puti nga gown nga suksok sang Ilonggo nga ginisenyo sang Ilonggo designer nga si Alfie Desamparado. So ang ini nga gown off shoulder ang iya nga top kag medyo may may slit, may taas nga slit kag naga-shape, naga-korte sa iya nga lawas ang upper portion, ang iya nga lower portion do naga-bloom siya, no? So ang ina nga gown ang nangina subject sa mga naglain-lain nga reactions sa mga netizens nga nagsiling nga daw wala ini nagakaangay para kay Espinosa kay ang iya nga expected is mas body hugging pagid nga fit kung mas elaborate pagid nga disenyo sang gown ang may mga madamo balas sang beads or kung nang nagaidlak-idlak. So matapos ang competition, no, nagpagwa sang ila tagsa-tagsa ka mga statement handler o kung team ni Espinosa kaya naman ang Miss Iloilo Organization, no? Actually, sa pagpathagya sang Miss Iloilo Organization, may ara sila sang separate nga gown nga gin-prepare. Ang gown nga ina ang gin-design sang isa ka Manila-based designer nga si Joe Rubio ang blue nga gown. Apang siling sang team ni Espinosa alas 5 na sang hapon nag-abot ang gown kag ang masami nga ginapraktisan sang ilang nga kandidata amo ining white gown gani mismo si Espinosa ang nag-decide nga gamiton ang white gown. Kasi amo na bala no kadamo daan sang mga pageant fans diri sa Iloilo City. In fact, hindi lang sa Iloilo City kundi sa bilog nga pungsod Pilipinas. So kumbaga kada isa sa ila may opinion sa kung sino ang dapat nagdaog, sino ang dapat nga makasulod, ano dapat ang iya nga nangin performance. Mga nga nagpangayo man sang pag-intindi kag pasensya si Espinosa nga halin sa pag-umpisa niya sa box sa kompetisyon, lain-lain na nga kritisismo kag mga komento ang iya man nga ginpangatubang, but despite that ginubra niya ang tanan para maayo nga ma-represent ang Iloilo City. Ang bottom line is ang top 15 is already a very good finish, no? Considering isa pa siya ka neophyte in terms of pageantry sa national nga stage, and she can always come back mag-compete liwat, and siguro learning lessons man ini sa mga
nag-handle sang kandidata sa organization nga nag-handle sa iya. Siguro may na-miss lang sa logistics, sa communication, or may misunderstanding man. Pero ang importante, sini may ara kita sang learning lesson para kita daan diri sa may Iloilo. We are very competitive nga magpadala sang aton nga kandidata sa Miss Universe Philippines at iban pa nga pageant. So para sa ako niya, ako nang dungog ang makalabot ka sa top 15 out of top 50. Kag imagine nga kadamo man sa mga frontrunners nila nga mga makapila na ka beses nga nag-intra sa pageant, pero to be able to reach ang top 15 is already a milestone. Jadi siguro hagan-hagan lang kita sa mga komento naton. We should be responsible kung ano ang mga gina-comment naton sa aton nga tagsa ka social media. And let's just accept kagad next naman naton nga suportahan ang aton nga pambato sa Miss Universe 2026 nga hiwaton sa Puerto Rico. Kag amo ina si Bea Melan Windorski sang La Union. Hindi na La Union ang iya pagadalon kundi Philippines. So again, congratulations liwat sa pambato sang Iloilo City nga si Zesta Shalom Espinosa. Sa iban pagid nga bahin ang pagbantay man naton subong nga semana sa hiwaton nga tagtaganay sang fuel subsidy para sa mga taxi drivers naton nga hiwaton ina this coming Friday, May 8. May close to 1,000 kita nga taxi drivers nga makabaton sang fuel subsidy coupon gikan sa Iloilo City Government nga balor 1,000 pesos. And ang aton man nga pagbantay subong nga semana kung within this week mabuksan ay ang ginahandaan sang Iloilo City Government nga cooling stations sa 3 ka areas diri sa syudad. So amo na ang mga balantayan nga mga balita subong nga semana. Subong naman magakuha kita sang report iniya kung kaina ang ginistoryahan naton nga milestone sa patag sang pageantry iniya sa patag sang healthcare. And we are very proud nga sa Iloilo City kadamo na sang mga medical procedures nga ginakabig naton do labing una diri sa may Western Visayas, and it proves kung ano ka high quality ang skills kag ang capacity sang aton nga mga ospital diri sa Western Visayas, particularly diri sa Iloilo City. Gani subong nga aga magakuha kita sang report ini natuhoy sa patigayon sang isa ka medical procedure sang mga doktor gikan sa West Visayas Medical Center kung Western Visayas Medical Center nga makabig naton first in Western Visayas. Magakuha kita sang report gikan kay Hope Torrechante. Radyo Pilipinas, report. Hope, maayong aga, though milestone man ini ang makabig naton nga milestone ang ginobra nga medical procedure sa mga doktor naton gigan sa Western Visayas Medical Center. Yes, you're right, no, Emmy. Ang isa ka makasaysayan sa bilog nga Western Visayas. Kung madumduman, July sang nagligad nga tuig 2025, may ginhiwat man no nga first awake craniotomy sa Western Visayas Medical Center, and this time naman last week lang gid EMS no, first naman, historic first naman sa patag sang medisina ang nabalhag matapos no sang madinalag-on nga pagpatigayon sang Western Visayas Medical Center sang una o kun labing una nga endoscopic excision sang juvenile nasoangiofibroma sa isa ka 13-year-old nga pasyente, isa ka lalaki no, labing unas nga pareho nga operasyon no sa bilog nga Western Visayas. So ang juvenile
or nasoangiofibroma, isa ini ka rare nga klase sang tumor nga masami no nagatubo sa mga adolescent nga lalaki kag posible EMS no nga magtuga sang pagbara sang ilong o kon ang delikado diri no ang pagdugo sang ilong bangod sang abundance no sang supply sang dugo. So sa baylo sang traditional nga operasyon EMS ang ginhiwat sang mga medical doctor dira sa Western Visayas Medical Center amo ang endoscopic o kon ang minimally invasive nga pamaagi. Ini no nagatuyo nga malikawan o kon mapaganhagan ang effect no sa lawas sang tao and at the same time mapadasig ang pag-ayo sang pasyente. So ang operasyon nga ini, ang landmark nga operasyon nga ini no ginpangunahan ni Dr. Ria Sofia Perales, Rhinology and Skull-Based Surgery Fellow sa Giyaman no sang iya mga mentor halin sa Philippine Academy of Rhinology kag mga espesyalista halin sa East Avenue Medical Center. So ang ila nga gin-combine na bala nga pwersa EMS no o ko ng ilang combined nga knowledge no and at the same time expertise ang nagbulig or nangingiya para madinalagon nga matigayon no ang isa ka komplikado nga operasyon diri sa Western Visayas. So nanginyabi ini no ang kadalagan sa koordinasyon sang lain-lain man no nga mga departamento dira sa may WVMC. Antes ang operasyon naghiwat anay sang pre-operative embolization para makontrol no ang flow sang dugo sa tumor kag mahagan-hagan ang peligro samtang nagapadayon ng operasyon. So katuwang sang ENT team ang mga eksperto sa neurosurgery, anesthesia, pediatrics, of course, kay 13-year-old patient ini siya, and ang operating room staff no nagbuligay para sa ini ka landmark successful operation. So ina no ang maayo nga balita bala no kay at least dira makita sa aton nga mga pumuluyo nga masaligan ang medical care no nga ginahatag sang isa ka publiko nga ospital no ang Western Visayas Medical Center. So gin-highlight ang Department of Otorhinology Head and Neck Surgery sang WVMC nga ang kadalagan nga ini EMS no nanginbunga sini ang dedikasyon, ang years of expertise and ang ila bala nga training sa mga doctors no. Magabukas naman ini siya sang madamo pa no nga advanced nga mga serbisyo medikal para sa mga pasyente sa Western Visayas. So at least dira do naging gateway ini sila no para sa dugang pa nga mga manami mga modernized nga mga medical services para sa mga pasyente sa bilog nga Western Visayas. Imagine last year lang no wala pa to nato nalimtan ang first awake craniotomy and subong no another landmark surgery naman ang ilagin patigayon. Grabe, no? Ang Western Visayas Medical Center, kung di ko magsala, isa ka tertiary level hospital, no? Kagang ilang nga gina-cater nga mga pasyente, hindi lang halin dari sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, all the way from Capiz, Antique, Guimaras, even ang mga critical pagid or mga high level pagid nga cases sa mga pasyente gikan sa Bacolod City kag Negros Occidental, Negros Island region nagapadulong diri sa may Western Visayas Medical Center, and it shows sang kalidad sang serbisyo nga ila ginahatag, especially coming from no less than a government hospital. And ako, curious lang ako personally, no, kay ka very technical sang medical procedure. Hope kung amo sini ka technical, although na mention mo kaina nga daw indigid siya amo na ka-invasive, pero ano kadugay
ang ilang procedure if may ara ka sang idea, Hope. Yes, i-check naton EMS no because gin-invite naton ang doctor nga nag-perform no sang landmark surgery nga ini for an interview. So hopefully matagan kita no sang Wow. exclusive interview. Kay ti kung madumduman sang last year sa first awake craniotomy naghiwa to sila yan no sang isa ka press conference no. So this time since it's a landmark surgery, we hope no nga mas mapaintindi pagid sa mga pumuluyo ano bala ang natabo no nga surgery considering again no technical siya and hindi maintindihan sang iban nga mga pumuluyo kag para man tani mapaathag no kun bala ano ang mga risk no sang surgery and at the same time ano ang nangin kabangdanan sang nangin balatian no sang Yes, pasyente. yes. So hopefully makakuha pagid kita no sang additional information no sa Western Visayas Medical Center. Nevertheless, EMS no, happy kitang ma-report no ma-report Malayag. sang Western Visayas Medical Center nga may amo sini no nga advanced surgery nga ginpatigayon sa operating room sang Western Visayas Medical Center. Kagini nagapakita man nga kung kaisabi ang may ara kita sang notion nga ang iban nga mga complicated procedures kinahanglan mo pa mag-fly out or magkadto ka sa Metro Manila, Luzon or iban nga areas para maka-avail sang sinika mga high level nga mga medical procedures. Correct. But knowing this no and maayo man kay tiyang ini nga mga milestone ginapalayag sa publiko mahimba importante nga mabalaan naton ini may amugali sining milestone or kadalagan sa patag sang healthcare diri mismo sa Iloilo City. So bantayan naton Hope ang inyo nga interview sa Tukib program. Yes, lang taon ta no, hopefully makakuha kita sang schedule no sa doktor. Pero ang aton diri no, gusto gid naton yang makakuha man no sang opinion or sang detalye sa Western Visayas Medical Center para nga mapabalo naton sa mga pumuluyo. So hoping for that. Pero kay at least no ang subong niya nabalaan naton nga masaligan no ang mga equipment, technologies, expertise, hands no sa mga doctors dira sa Western Visayas Medical Center M. Madamo gid nga salamat sa imo nga good news, Hope Torrechante. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Batian ang maayong nga balita makabig ining nga kadalagan sa patag sang healthcare kag government medical services no nga ginahatag sang isa ka government hospitals. So nagapakita man ini sang mabaskog kag quality nga medical service sang mga ospital naton diri sa Iloilo City, partikular ang tertiary level hospital nga Western Visayas Medical Center. Philippine Standard Time, alas 9 na sa aga. Wala nang isang oras diri sa programa Iloilo Morning. Gani, see you next time. Sa kinaandan akong inyo alagad, Emerald Santiagudo. And kita ay kitaliwat buwas diri lang sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.